You were dead in your sin. Lumulutang ka na bangkay, patay sa kasalanan. Pag ganun-ganun mga kapatid, inaalo ng kasalanan, walang kapangyarihan na malabanan. Yun ang una kang nakita ng Diyos. Hindi sinabi ni Lord na nakita ka niya naghihingalo. Hindi sinabi na nakita ka niya na lumalaban naman kahit papano. Hindi. Nung nakita ka ng Diyos, bangkay ka na. Patay ka na sa kasalanan. Pero dakila ang biyaya ng Diyos. Kinuha niya tayo mula doon sa pagkalubog sa kasalanan at hiningahan niya tayo ng kanyang buhay, mga kapatid. At siya ang namatay para tayo ay mabuhay. Siya ang sakripisyo para tayo ay maligtas, mga kapatid. At kaya ka nandito ngayon, gusto nais ng Diyos na buhayin ang mga patay na kaluluwa, ang mga patay na espiritu. I want to tell you this morning, you must be born again. Religion is good, but religion is not enough. Hindi po reliyon ang magliligtas sa iyo. Hindi po yung ritual ng reliyon ang magliligtas sa iyo. Hindi po ang seremonya ng reliyon ang magliligtas sa iyo. Dahil kung reliyon lang ang magliligtas sa iyo, si Nicodemus ang pinaka-reliyoso sa lahat, pero hindi niya alam paano makapunta sa langit. Hindi niya alam paano ba maliligtas ang tao. Alam ni Nicodemus na may kulang, kaya lumapit siya sa ating Panginoong Jesus. Oh, listen to me, church. Hindi guarantee ang reliyon na pupunta ka sa heaven. Hindi porket nagsisimba ka, langit ka na. Hindi porket nagbabasa ka ng Bible, langit ka na. Hindi porket namumumpisal ka sa pare, langit ka na. Hindi porket umaawit ka ng Christian song, langit ka na. Hindi porket lagi ka nagsisimba, ay langit ka na. Something must change inside of you, from inside out. Something must change in your heart, in your mind, in your soul, in your spirit. That's why tinanong niya si Jesus, ano ba ang kailangan para makapunta sa langit? Kabisado ko yung law, kabisado ko yung ceremony, pero alam ko hindi ito ang magliligtas sa akin. Oh, let me tell you, hindi Catholicism ang magliligtas sa iyo, hindi Pentecostalism ang magliligtas sa iyo, hindi UPC ang magliligtas sa iyo. Only your relationship with Jesus Christ ang magliligtas sa atin. You can be the church of God, but don't serve the God of the church. Maaari sa isip mo mabait ka, maaari sa isip ng ibang tao mabait ka, pero sa salita ng Diyos, anong sabi ng Diyos? There is none that doeth good, no, not one. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa standard ni Lord, walang mabait. Pag nakilala mo si Jesus Christ, I promise you, you will never stay the same. That's why si Jesus ay threat sa mga taong ayaw magbago. You know why bakit may mga taong ayaw magsimba? Ayaw mag-church? Kasi alam nila, pag naglingkod sila kay Lord, mababago yung buhay nila. Mababago yung forma nila. May mga lugar na hindi nila pwedeng puntahan. May mga inumin na hindi na nila pwedeng inumin. May mga pagkain na hindi na nila pwedeng kainin. May mga relasyon na hindi na nila pwedeng pasukin. Alam nila na magkakaroon ng 180-degree turn sa kanilang buhay pag naglingkod ka sa Panginoon. That's why, hallelujah, ayaw ng mga tao kay Jesus dahil alam nila, mababago sila. Hallelujah, pag nakilala nila si Jesus Christ. Pero naghanap ang Diyos ngayon ng mga taong pagod ka na sa kasalanan. Pagod ka na sa addiction. Pagod ka na sa pagiging alipin ng pornography. Pagod ka na sa pagiging alipin ng droga. Pagod ka na sa pagiging alipin ng sigarilyo. Gusto mo na ng totoong pagbabago sa iyong buhay. Kung ikaw yun, ikaw ang hinahanap ng Diyos ngayong umaga. The only time that rejoice ang heaven over one sinner that repents. Pwede kang pagalingin, pero hindi maligtas. Pero ang importante ay maligtas ka, mga kapatid. Kung hindi ka na ako pagalingin ni Lord, ngayon, pagagalingin niya ako doon. Salvation is the most important thing. Lord, patawarin mo ako. Lord, iligtas mo ako. Mga kapatid, yung
Jesus for a new life. Siya po ang Diyos na kayang magbago ng buhay. At yun po ang kailan, kaya siya naparito. Hindi po para magkaanin ka ng isang grupo, hindi po para mag-affiliate kayo ng isang group, kundi ang nais ng Diyos ay magkaroon kayo ng bagong buhay.